Mahalaga ang pag-aaral sa ating mga kabataan. Ito po ang binibigyang prioridad ng Aquino Administration sa pamamagitan ng CHED o ng Commission on Higher Education. Nasa news ang mismong Executive Director ng CHED na si Attorney Julito Vitriolo. Tunghayan natin ang kanyang pahayag sa talakayan sa balitaan kasama si Emil Carrion. Maraming salamat sa pagpapatuloy ng ating balitaan. Narito tayo ngayon sa ating newsroom at kasama natin ang CHED Executive Director na si Attorney Julito D. Vitriolo. Sir, magandang umaga po at salamat sa inyong pagbisita bagamat maaga dito sa ating programang Balitaan. Sir, ano po yung ating mga update sa mga rehabilitation works na ginagawa para sa mga state universities and colleges na affected ng Yolanda? Unang-una, meron tayong good news sa ating mga sa 35 na affected institutions ng hindi lamang ng Yolanda. Kasama na yung iba dyan. Kasama na rin earthquake dito, no? Dahil kamakailan lang, na-approvean na. At kasalukuyang nire-release ng mga regional offices ng DBM yung pondong hiningi nila. Kahit partial pa lang, meron tayong almost 1 billion na nire-release na sa mga affected offices, mga 35 ito, no? Kumusta rin naman po yung mga tinamaan ng 7.2 magnitude quake sa Bohol at sa ibang bahagi pa ng Cebu at Visayas? Yung iba, kasalukuyan tinitignan ng DPWH at mayroong pagpupulong itong Biyernes para maripaso, no? And then, hopefully, masubmit na natin for approval pa rin ng DBM. Meron pa 25 schools na naiwan eh. Yung pondo po na lumabas na 1 billion pesos, ano na po ang pinuntahan ng pondong ito ngayon? Unang-una yung sa classrooms, yung rebuilding and repairing yung classrooms kasi marami diyan ang tinamaan, yung iba temporary shelters pa, no, makeshift, siksikan. So with the repair of yung mga buildings where kung nasaan ng mga classrooms, madidecongest na yan, makakatulong na yan. So meron kasi tayong nilaan ng gobyerno natin under the GAA 2014, meron 3 billion pesos na nilaan para lamang sa repair, reconstruction, and rehab ng mga state universities and colleges. So far, yung nakikita nating matatap, So within 2 billion, within the year, pag matap yan, siguro yung Build Back Better na prinsipyo, magagampanan natin yan. So aside from yung sa 2013 supplemental budget, na halos 5 billion. So maraming pwedeng itap na sources para lamang sa SUCs pa lang yan. Ito pong PDAF issue ay masyadong malawak ang naging epekto. Yung mga benepisyaryo ng PDAF, ano po ang sitwasyon nila ngayon? Well, unang-una, nung na-declare nga na unconstitutional yan, merong mga estudyante na beneficiaries na wala namang kinalaman dyan, maapektuhan. So, ang ginawa natin, yung mga ibang scholarship funds na lang ng CHED, doon natin chinanel, hanggat maaari, hanggat kayang suportahan. Ito yung mga previous year na scholars, Of course, tong 2014 subject na sa guidelines ang CHED yan dahil naglaan naman ng ating gobyerno ng about 4.2 billion pesos, Ano po yung mga batayan para sa pagtaas ng tuition fee ng ating mga universities? Ang pinaka-basic dyan, yung consultation process. So, bawat panukala na intention na mag-increase, kailangan may kaakibat na sertifikasyon na nakapagkonsulta ang mga paaralan sa estudyante, sa alumni, at siyempre pa sa mga kawani at faculty. Kung wala yan, hindi yan magpo-prosper. Immediately, mag-disapprove at ibabalik yung application. Pag meron na yung certification, at talagang nagkaroon talaga ng masusi at genuine na konsultasyon, sasubmit nila yung letter of intent nila, nandun yung sasad nila kung saan gagamitin yung increase at paano i-distribute. Kasi sa batas, bawat increase, dapat ang 70% niyan, ibibigay mo sa mga sa mga guro at kawani sa pamagitan ng increases ng salaries, ng benefits, and others na makakatulong sa kanila. Paano niyo pong nakikitang inalagaan at lalo pang pinayabong ng administrasyon ngayon ni Pinoy yung quality education? Sa mga pillars siya ng ating sa administration, paano maging competitive ang ating
higher education sector, no? Hindi lamang pagbibigay pansin sa access, pag-usapan natin yung scholarship, yung capacity building, nandan yung research, pero yung excellence, yung quality issue. So, kailangan dito, ating mga paaralan, sumusunod sa mga standards, at yung mga hindi nakakasunod at wala nang balak, sinasara na natin, at pinipigilan natin na mag-offer pa ng mga kursong hindi naman nila kayang ipatupad under certain quality standards. At kailangan natin na i-project na yung ating mga paaralan, ating mga kurso, globally competitive. Bilang panghuli, ano po ang inyong mensahe para sa ating mga estudyante, sa ating mga kabalitaan na nanonood ngayon? Ano po ang ating mga inspiring words para sa kanila? Well, totoong sa panahong ito, talagang napakalaki yung nilaan ng ating pamahalaan, ang Pinoy administration, sa pagtulong sa ating mga kabataan Pilipino, ano? At dito nakita natin na ang DBM, kung maglalaan ng pondo, pwede din palang palawakin to para lalong makatulong sa nakararami. Kaya ang hamon din sa ating mga beneficiaries, sana wag nila sayangin ang pagkakataong ito dahil hindi natin malasasabi kung maulit pa yung napakalaking pondong ito, no? Kung kaya't kailangang mag-aral sila ng mabuti at pumili sila ng mga priority courses kung saan mapapakinabangan sila ng ating bansa sa ating national development. Partner, napakalaki nga ng suliranin ngayon ng CHED, lalong-lalo na sa may Visayas region, kung sana maraming napinsalang mga eskwelahan. So, kahit marami pang pondong ay laan, maging pasensyoso po ang ating sana mga kababayan dahil ito po yung mahabang proseso sa lawak ng pinsalang idinulot ng Bagyong Yolanda, lalo na sa mga paaralan doon sa may Visayas region. Pero nakakatuwa naman, partner, doon sa interview ay yung malaman na unti-unti nang bumabangon itong mga bansa o itong mga na naapektuhan ng Bagyong Yolanda at merong backup plan naman ng ating gobyerno tulad yung mga estudyanteng apektado, yung iba dinala nila dito sa Manila. For example, sa UP, yung mga doon nag-aaral sa UP Visayas, dinala muna dito para makapagpatuloy ng kanilang pag-aaral. So sana tuloy-tuloy na ang pagbangon ng mga lugar na yan.